Delayed na sa schedule ang impeachment trial dahil po sa sunod-sunod na suspensyon, bunga ng masamang panahon. Hindi naman nakaligtas sa ilan ng litrato ni na Senators Bongo, Robin Padilla at Mark Villar na nasa Senate lounge kung saan ayon kay Padilla nakikinig sila sa trial. Ang paliwanag yan ng isa sa kanila at ng tagapagsalita ng impeachment court sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa ngayon, may 3 senator judges na hindi nakakadalo sa impeachment trial. 2 kasi ang nakadetine, sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, habang nagtatago pa rin hanggang ngayon si Senador Bato de la Rosa. Ibang usapan ang nasa Senado nga pero wala sa mismong plenaryo habang isinasagawa ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Di nakalagpas sa ilan ang litratong pinost ni Senador Robin Padilla. Sinabi niyang nasa Senate lounge sila ni na Senators Mark Villar at Bongo at nakikinig sa trial. Sabi pa naman ng prosecution, hindi nila pwedeng diktahan ang impeachment court pero makatutulong kung physically present ang mga magbababa ng hatol sa bise. In-expect sana ho natin na ang ating mga senador ay nandyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses. Kahit lumabas siya dyan, continuing pa rin yung quorum because of the fact na hindi kinakailangan na parating nandun sila. Basta nandoon sila within the control of the Senate President na anytime pwede silang ipatawag ulit kapag kailangan na ng botohan sa plenary, continuing pa rin yung quorum unless questioned by any one of the members. Continuing pa rin yung presence nila on the floor. In fact, suot pa nga nila yung mga robes nila. Paglilinaw ni Go, nag-break lang siya sandali kaya nagpunta siya sa lounge. Wala naman daw masama kung kailangan ng iba na magkape o mag-CR habang nagaganap ang impeachment trial. Yung nagpa-picture doon sa lounge, dumaan po ako. Lumalabas naman kami for pupunta kami sa sa comfort room. So nagkataon rin po nandoon si Senator Robin at Senator Mark para patuloy kaming mag-monitor. Importante ay nasusubaybayan po natin proceedings kung ano yung nangyayari. Hiningan namin ng payag sina Senador Padilla at Villar. Dahil naman sa sama ng panahon, postponed na naman ang impeachment trial kanina. 3 trial days na ang nakansela mula nang magsimula ang paglilitis. In a way, delayed na tayo ngayon. Para makahabol, posible umanong dagdagan ang 3 times a week na pagdinig. Pwede ring habaan ang kasalukuyang 4 hanggang 5 oras na trial. Kung sakali, malabo nang maging online ang impeachment trial. Kahit sa korte, sa ordinaryong korte, nahihirapan yung mga parties mag-conduct ng virtual hearing. Kailangan mag-motion yan sa korte at kailangan pakita niya yung mga kondisyon kung bakit kailangan ng virtual na hearing. Si Senadora Loren Legarda halimbawa, 6 na araw nang hindi dumadalo sa trial dahil nag-medical leave at nasa abroad. 2 araw namang hindi nakadalo si Senador Alad Peter Cayetano dahil masama umano ang pakiramdam. Sa ilalim ng saligang batas, 2/3 ng 24 senators o 16 senators ang kailangan para makonvict ang isang nasasakdal. Pero dahil 21 lang ang regular na nakakadalo at meron pang ilang absent, nabuhay muli ang usapin kung dapat bang 2/3 ng mga nakakadalo ang dapat na interpretasyon ng majority. Kung ganito yung nangyayaring realidad, no, na napakadaming hindi nakakapag-attend. Tingin ko reasonable hong isipin na baka isang maging factor to for them to consider, no, kung tama ko yung original position na they took on that matter. Tanong ng media sa tagapagsalita ng prosecution, pwede kayang mga senator judge lang ang magdesisyon sa usaping ito? That is within the realm of possibility. Sa multiverse of madness, kasama rin natin yung ganyang scenario na yan. They have to master that number para i-appeal o to overturn the presiding officer's resolution. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. 22 na po ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital, kabilang ang 3 severe o malala na. Ayon sa opisyal ng ospital,
Inaasahang darami pa ang kaso kaya inihanda na ang ward sa bagong gusali. At nakatutok si Ian Cruz. Naninilaw na ang katawan at mata ng 34 anyos na lalaking ito. Isa siya sa 3 kaso ng severe leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Pinasok raw ng tubig ang kanyang bota nang lumusong sa baha. Hanggang sa nilagnat na siya at nakaramdam ng panghihina ng katawan. Ang diagnosis sa kanya, severe case ng leptospirosis. Ang masasabi ko lang din po sa kanila, wag po sila basta-basta lusong ng pagbaha. Kasi ang hirap po talaga magkasakit ng ganito. Kapag severe case na yung leptospirosis, dinadaan na po sa dialysis machine itong mga pasyente dahil apektado na ng matinding toxin yung kanilang liver, yung kanilang kidney at kung minsan ay apektado na rin pati yung kanilang paghinga. Nasa 22 ngayon ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Kabilang ang ginang na ito na sidewalk vendor sa Carriedo, Santa Cruz, Maynila. Kapag kasi dumaraan ang mga sasakyan, natatalsikan ng baha ang sugat niya sa binti dahil sa kagat ng aso. Nilagnat po ko, tapos magdamag po akong inubo. Nag-alala po rin ako kasi nga ako naano ako sa sugat, may sugat po ako. Makatuwing dito ko, hanggang kanina po nilagnat ako. At naiiyak po ako sa ko dahil sa sobrang sakit ng ko. Ayon sa Chief Medical Professional Staff ng ospital, hindi pa peak ng mga magkakasakit ng leptospirosis. With the frequent heavy rain and habagat at mga bagyo, tataas pang ating leptospirosis. Kaya inihanda na rin ng ospital ang ward sa Bagong Gusali sa inaasahang pagdami ng kaso na posibleng umabot sa 100. Karaniwang mga sintomas ng trangkaso gaya ng lagnat, pananakit ng kalamnan, hirap umihi ang nararanasan ng mga na-expose o naglusong sa maruming tubig. Pinapayuhan po namin lahat ng mga kababayan natin na lumusong sa baha, regardless kung gaano katagal, ay uminom sila ng doxycycline. So, initially, ang kailangan na natin ng doxycycline is 200 milligrams once a day para ito sa mga isang beses lang na lumusong sa baha. However, habang tumatagal yung exposure mo, we need to take more doxycycline. Sa huling tala ng Department of Health nitong August 8, umabot na sa 3,440 ang kaso ng leptospirosis sa bansa, na mas mababa ng 35% kumpara sa parehong panahon noong 2025. Tiniyak ng kagawaran na operational at sapat ang supply sa kanilang mga pasilidad. Nasa 3.1 milyong kapsula ng doxycycline ang nakahanda sa DOH Central Office, pati na sa 17 Center for Health Development na sapat para tugunan ang pangailangan ng mga ospital at LGUs. Paalala ng DOH, hindi lahat pwedeng uminom ng doxycycline. Halaga po ang pagpapakonsulta kasi hindi po lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Gaya ng nabanggit, hindi po ito pwede sa mga buntis, nagpapasuso o pati sa mga may allergy sa doxycycline. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Bukod sa 3 dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Guteza ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Guteza, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive! Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor.
Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni defensor na si Mark. Simulan nga ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. At sabi ni former Congressman Mike, defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saltico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinaligtad ng Court of Appeals ang utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na bawiin o i-revoke ang Provisional Authority to Operate ng SIPCOR o yung Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Ang naunang desisyong yan ng ERC noong August 2025, nag-ugat po sa sunod-sunod na power interruption sa Siquijor. Sa inilabas na desisyon ng CA, sinabi nitong bigo ang ERC na bigyan ng due process ang SIPCOR. Pero paglilinaw ng CA, hindi nila inaabsuelto sa anumang pananagutan ng SIPCOR at hindi rin inaalisan ang kapangyarihan ng ERC na magbawi ng permit sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa isang mensahe, sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan na maghahain sila ng motion for reconsideration para iapila ang naging desisyon ng Korte. Pero paglilinaw ni Juan, ano man ang maging pinal na desisyon ng Korte, hindi pa rin maaaring ipagpatuloy ang SIPCOR ang kanilang operasyon nang hindi nag-a-apply
para sa renewal ng permit. Pasunaan niya kasi ang kanilang provisional authority to operate. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng SIPCOR kaugnay nito. Pinarangalan ng Ad Standards Council si GMA Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag bilang isa sa mga key personality sa paghubog ng grupo. Ayon po sa Council, dahil sa malawak na karanasan at strategic perspective pagdating sa media at audience insight, naging instrumento si Maralag sa pagsulong ng self-regulation at collaboration sa industriya. Aktibo ring miyembro si Maralag ng Joint Industry Council na tumututok sa pagsasaliksik at pagsukat sa media industry. Ipinagdiriwang ngayon ng Ad Standards Council ang Golden Jubilee ng advertising self-regulation sa bansa. Kompleto na ang minority block na miyembro ng mga komite ng Senado. Kasunod yan ang pagdalo sa sesyon kanina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at paghain niya ng motion para makapaghalal ng minority senators sa mga komite. Ang sabi pa ni Senador Alan Peter Cayetano, handa ang minorya na magdagdag ng trabaho sa mga komite kung kinakailangan. Kamakailan lang nagkasagutan yung kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Senator Pia Cayetano at si Senator Raffy Tulfo. Bunsod ng manoy hindi mabuo-buong membership ng committee dahil hino-hostage daw ni Senator Allen ang pagiging committee members ng minorya. Dalawang dating kababol ang magbabalik. Ready na ulit sumabak sa comedy sina Jeneline Mercado at Rian Ramos sa longest-running kapuso gag show na Bubble Gang. Makichika kay Aubrey Carampel. Muling mapapanood si Ultimate Star Jeneline Mercado sa longest-running kapuso sitcom na Bubble Gang. Masaya si Jen sa kanyang muling pagsabak sa comedy. Lalo't mini-reunion na rin ito sa kanyang mga kaibigan sa show. Every once in a while, diba, gusto natin yung nakakapag-taping tayo ng masayang show naman at saka magaan lang. Nakikita ko yung mga friends ko na hindi ko na nakikita. So sina Chari, sila Annalyn, sila Paolo, at least kahit pa paano familiar sa akin yung mga kasama ko dito. Sino ka nga? Balik Bubble Gang din ang certified batang bubble na si Rian Ramos. Matapos ang mabigat na paghanap niya as Mitena sa Encantadia Chronicles Sangre, natutuwa raw si Rian na malalabas naman niya ang kanyang silly and comic side sa funny skit sa show. I always love being here sa Bubble Gang. It's one of the shows na nakapag semi-regular ako before when I was starting out. And isa din siya sa mga shows na lagi kong pinapanood sa GMA. So, I'm a fan and I love being here. While on break sa paggawa ng serye, nakafocus ngayon si Rian on self-care at pagta-travel kasama ang kanyang mga kaibigan. Medyo nagfo-focus ako sa health ko and nutrition ko. So I'm cooking a lot. I'm working out a lot. And I'm just planning a lot of trips with my girlfriends sa beach. Habang si Jen naman, balik GMA Prime soon dahil may special guest appearance sa The Master Cutter. Pagpasok ko, medyo mas gagaan ng konti. Pero syempre, meron pa rin konting drama. At may action. May action din. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Talaga namang sakit sa ulo pag sablay ang mga proyekto kontra baha. Malamang, biro ng ilan, kanya-kanya na lang ba? Trending tuloy ang mga naglalagay ng sariling flood control. Ang galing nito, may harang sila. Wow. Ilagyan nila ng harang yung kanila mamimili din mo tindahan, kaya hindi pinasok ng baha. Effective, ha? Sa Hagonoy, Bulacan po yan. Pero dagdag yan sa marami ng dumidiskarte sa buong bansa para lang hindi maapektuhan ng baha. Effective naman ang do-it-yourself o yung tinatawag na DIY flood control project ng establishmento dahil sila lamang ang hindi pinasok ng tubig. Hirit tuloy ng mga netizen, sana all na may flood control project na gumagana.
dapat sinabi yun sa mga kontraktor noon. Hindi ngayon. Yun lang. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras. Kompleto na ang minority block na miyembro ng mga komite ng Senado. Kasunod yan ang pagdalo sa sesyon kanina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at paghain niya ng mosyón para makapaghalal ng minority senators sa mga komite. Ang sabi pa ni Senador Alan Peter Cayetano, handa ang minorya na magdagdag ng trabaho sa mga komite kung kinakailangan. Kamakailan lang nagkasagutan yung kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Senator Pia Cayetano at si Senator Raffy Tulfo. Bunsod ng manoy hindi mabuo-buong membership ng committee dahil hino-hostage daw ni Senator Allen ang pagiging committee members ng minorya. Dalawang dating kababol ang magbabalik. Ready na ulit sumabak sa comedy sina Jeneline Mercado at Rian Ramos sa longest-running kapuso gag show na Bubble Gang. Makichika kay Aubrey Carampel. Muling mapapanood si Ultimate Star Jeneline Mercado sa longest-running kapuso sitcom na Bubble Gang. Masaya si Jen sa kanyang muling pagsabak sa comedy. Lalo't mini-reunion na rin ito sa kanyang mga kaibigan sa show. Every once in a while, di ba, gusto natin yung nakakapag-taping tayo ng masayang show naman at saka magaan lang. Nakikita ko yung mga friends ko na hindi ko na nakikita. So sina Chari, sila Annalyn, sila Paolo, at least kahit paano familiar sa akin yung mga kasama ko dito. Sino ka nga? Balik Bubble Gang din ang certified batang bubble na si Rian Ramos. Matapos ang mabigat na pagganap niya as Mitena sa Encantadia Chronicles Sangre, natutuwa raw si Rian na malalabas naman niya ang kanyang silly and comic side sa funny skit sa show. I always love being here sa Bubble Gang. It's one of the shows na semi-regular ako before when I was starting out. And isa din siya sa mga shows na lagi kong pinapanood sa GMA. So, I'm a fan and I love being here. While on break sa paggawa ng serye, nakafocus ngayon si Rian on self-care at pagta-travel kasama ang kanyang mga kaibigan. Medyo nagfo-focus ako sa health ko and nutrition ko. So I'm cooking a lot. I'm working out a lot. And I'm just planning a lot of trips with my girlfriends sa beach. Habang si Jen naman, balik GMA Prime soon dahil may special guest appearance sa The Master Cutter. Pagpasok ko, medyo mas gagaan ng konti. Pero syempre, meron pa rin konting drama. At may action. May action din. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Talaga namang sakit sa ulo pag sablay ang mga proyekto kontra baha. Malamang, biro ng ilan, kanya-kanya na lang ba? Trending tuloy ang mga naglalagay ng sariling flood control. Ang galing nito, may harang sila. Wow. Nilagyan nila ng harang yung kanilang mamimili din mo tindahan, kaya hindi pinasok ng baha. Effective, ha? Sa Hagonoy, Bulacan po yan. Pero dagdag yan sa marami ng dumidiskarte sa buong bansa para lang hindi maapektuhan ng baha. Effective naman ang do-it-yourself o yung tinatawag na DIY flood control project ng establishmento dahil sila lamang ang hindi pinasok ng tubig. Hirit tuloy ng mga netizen, sana all na may flood control project na gumagana.